Hello, kamusta kayo? Welcome back to another episode po natin. Pag-uusapan lang natin ulit itong issue ng OFW bartender si Jeddah na nagpakamatay di umano or pinatay di umano ng ating kababayang girlfriend niya. Ito si paring Joseph. Rest in peace sa'yo pare. So, may mga nakikita na akong posting sa social media. Simula nung i-post po ng Raffy Tulfo itong specific video na to. I think yesterday, 21 hours ago eh. So, ito po ay napanood na natin, nagbigay na tayo ng reaction dito during live streaming natin. And meron lang akong gustong linawin lang. No? Number one, yung issue na transient na sinasabi na inupahan daw. Actually, yung po ay bahay. Okay? Bahay po yun ng isa nating kabayan. Pinapaupa. Alam niyo na, side hustle, diskarte sa buhay. Uupa ng flat tapos may mga kwartong bakante, papaupa. Okay? Doon sila nagpunta. Kaibigan po yun ng dalawa. Ngayon, nakausap natin yung girlfriend. Actually, di ba, right after this live stream, meron tayong isang video sinasabi hindi po siya yung pumatay. Pero kumakalat kasi sa social media, pinagbibintangan si ate. Hindi ko po pinagtatanggol si ate. Okay? Hindi ko po pinagtatanggol si ate at hindi po ako nag-aakusa na mamamatay tao yon. Dahil siya po yung huling nakasama and et cetera or meron silang alitan na hindi nag-udyok doon sa lalaki na magpakamatay. Hindi ko rin sinasabi nagpakamatay talaga. Pero doon lang tayo sa anong sinabi ng MWO, ng pulis sa MWO. Mamaya ipaparinig po natin ulit kasi hindi ko yun na-publish sa YouTube. Ngayon ko lang po ipapublish yun sa YouTube. Tinawagan natin yung polo tungkol sa issue na to at pinalaya po yung babae. Actually, hindi lamang po yung babae, kasama po yung may-ari ng bahay. Kasi ang una nakakita dun sa bahay, sa katawan is yung asawa ng lalaki na may-ari ng flat. Okay? Duguan. Tinawagan ngayon ng babae itong girlfriend. Ito, nagpakamatay daw. Kasi nakita po dun sa katawan, nandun pa yung kutsilyo. Hawak pa nung lalaki yung kutsilyo doon sa katawan ng lalaki na kabulagta, puno ng dugo, etc. Tumawag ngayon ng pulis yung may-ari ng bahay. Kaya kayo po ng mga nagpapaupa, yan, mag-ingat kayo sa ganyan. Huwag po, baka mamaya may magpakamatay dyan, kayo po madadali ulit dyan. Kagaya nung nangyari. So, bakit po sila pinalaya? Okay, bago tayo pumunta doon muna tayo sa tumawag yung may-ari doon sa girlfriend. Yung girlfriend bumalik, pumunta. Nakipag-cooperate. Okay? Ang ginawa po ng pulis, kinapkapan, pinaghubot-hubad yung babae, chinek yung katawan ng babae, baka may bruises, sign na nag-away sila, whatsoever. Kinuha po ng kuko, fingerprint, dugo. Lahat po ng mga necessary kailangan gawin para sa investigation, ginawa po nila yon. Okay. Pinalaya po. Bakit? Wala hong file kaso eh. Diba? Walang kaso. Sila po ay interest pa lang. Person interest ba tawag doon? And then, so kailangan bago makalabas itong si OFW, girlfriend nito, kailangan niya ng magkaka-feel sa kanya. Na ano man ang mangyayari, tatawagan yung ka-feel na tumayo para ibalik itong si ate at sa kulungan o sa police station whatsoever kung may mapapatunayan. Ngayon, para lang pumatigil ang inyong haka-haka, panoorin ninyo ang susunod na video. Hello, sir. Magandang hapon po dyan. Magandang hapon nga dito dahil tumawag ka. Ano, may pagkapirahan ba tayo dyan? Nasa Pilipinas ako, labat. Ano? Ay, maraming pera dyan, Pilipinas. Oo, oo. Ah, Eh, alam mo naman po, ako po ay ah, posisero na sa mga kasong lumalabas sa internet. At ang napanood ko ngayon ay isang kaso ng pagpatay sa ating kabayan sa Jeddah na isang bartender. At nai-livestream na ito sa Rappi Tulfo. bartender, Oo. pinatay. Natagpuan saksak. Ay, hindi pa ba kayo nasabihan?
Kailan yan? Kailan daw? 1 month ago na 'to. Tapos na yan, baka nakauwi na yan. Oh, really? Si John Joseph? Yeah, kung 1 month, edi naiuwi na yan. Yung lalaki? I don't know, ano bang pangalan? Joseph John. Joseph Gunn. Itanong ko kung ano ng status. Pero usually napapauwi nila yan. Unless mayroong request for in-depth investigation. Kung crime yan, baka ma-delay yung pag-uwi dahil usually hinihintay nila yung anong tawag yan? What? Hindi forensic yung mas thorough na investigation yung medyo nadidili ng konti. Okay. Attorney, ang kaso dito, ang pinaghihinalaan ng pamilyang pumatay is the girlfriend, which is yung huling kasama niya bago ang krimen na nangyari. Parang naalala ko na yan. Yes, may girlfriend yan. May girlfriend yan na nag-meet sila, and then natulog sila sa isang lugar. And then parang may sila, I don't know kung alitan ba yun. Mailan yata. And then ayun, the allegation ng babae nagpakamatay daw. After na umalis siya, umuwi na siya doon sa pinagtatrabahoan niya. After a while, ayun, may tumawag daw na sumakabilang buhay na si yung Kabayan. oo. Yeah. So, nag-insist yung mga tao natin. I'm not sure kung kasi medyo na may idea na ako kung ito ba yun. Referring to this. Ito nga po yun. Ang theory din ng police ay yun na nga, nagpakamatay. Sabi ko, sabi ko, there more evidence. Kung i-validate nyo kung tutubang nagpakamatayan. So, parang may report na kami dyan. Ang baga ng pulis, pinanindigan nila ay yun, nagpakamatay. Yung mga pulis, hawak pa niya yung saksak at yun na nga, nandun pa daw nakatanim pa daw sa dibdib. Ng lalaki. Walang fingerprint yung babae doon. Yun ang usually ang mga pulis nag-fingerprint yan, yan. So, yun ang hindi natin alam kung yung babae, may fingerprint ba doon, kinonsider ng mga pulis, wala. Pero actually, yung babae na interview natin, tumawag siya sa atin. Opo. Oo. Tapos nakausap ng mga tao natin dito. Nag-text. Sabi nila, i-text mo yung siya. Ayun, narrate niya yung nangyari sa kanila. Sir, kung mapatunayan na hindi kasama sa pangyayari ang kabayan nating OFW at hindi kumbinsido ang pamilya ng namatay na hindi suspect itong si girlfriend, pwede po ba nilang kasuhan ito sa Pilipinas? Jurisdictional ang crime criminal case. Baka hindi. Jurisdictional yan Oo. Sa atin dito, kahit mag-insist tayo mag-file dito, kung ang findings ng police wala talagang foul play, di-dismiss din nila yung kaso dito. That's the problem. Oo. Dinoble check ko lang, sir, just to have a clarification kasi medyo sa YouTube channel ni Senator Rapi Tulfo, mainit na pinag-usapan si girlfriend ng suspect. Para lang magkaroon ng insight yung mga Pilipino. Actually, initially, talagang nag-suspect din ako. No? And then, yung mga tao natin, yung sa ATM natin,
Sabi ko, in-depth yung ano, yung gathering of information ninyo diyan. Ayun, may nakausap sila na isa ring Pilipino. Ayun, yung una-unang nag-report sa amin ay Pilipino din. Mhm. Unang tumawag sa ATN natin, Pilipino din. At yun ang sinasabi niya, nagpakamatay daw. And then, tumawag naman yung babae, nagpakamatay daw. And then, ayun na nga, pinadeploy natin yung mga tao natin. Several times sila bumalik sa police at sa forensic. Mm. So, until noong una, sabi din ng mga tao natin na kailangan na anuhin natin 'to, masinsinan yung pag-observe natin at pag-evaluate natin sa mga information na naga-gather natin because this is a suicide, this is an alleged suicide case. Mm. So, aware na sila sa instruction ko pagka suicide, may allegation of suicide, kailangan mag-ano kayo, proactive, kumuha kayo ng gather more evidence to Mm. ascertain if it is really a suicide case. Okay. So, yun ang ginawa nila dito. Thank you very much. Yung last na report nila sa akin is, that is it. We have, sabi nila, if this is the findings of the police na nag-insist sila na ganito, uh, we have no choice but to also believe on that. Although kasi sabi nila, wala naman tayong evidence. Mm. Yung police na first responder, Mm. ayun ang nakakahawak ng evidence. And then they said na ganito nga, ganito yung dito, findings nila. So, who are we to dispute that findings kung Opo. hindi naman tayo ang first responder and then all the parties are Filipino. Mm. Di Tama ba? po. Tama. Yung suspicion na pwedeng panigan ng pulis itong kabilang ito dahil Arabo ay wala yon, hindi Mm. naman Arabo yon. Exactly. Exactly. Oo, kapwa Pilipino. Mm. So, So, ito pong kabayan natin ay mapapauwi na rin 'to? yung yeah. May communication ang ATN natin, yung SOR at saka yung next of kin. Okay. Thank you very much po. Thank you very much po, attorney at least naging klaro rin po sa inyo kasi usap-usapan ngayon ito sa internet. And ako naman Ah, ay hindi basta-basta maglalabas ng ebidensya o ng anumang video ng hindi ako sigurado yeah. dahil it's between Filipino. Sigurista ka eh. Ay, siyempre. Sigurista ka eh. Oo. Mahirap na magkamali. Hindi lang marites. Sigurista. Sige. Thank you Sige, very much po. thank you God for bless. calling. God bless po. Bye-bye. God bless. Thank you po. Bye-bye. Alright. So, hindi ko pwedeng sabihin na case closed 'to. Wala ako sa position to say that. But condolence and rest in peace sa ating kababayan. Mag-iingat po kayong lahat at too much love will kill you. So bago natin tapusin ang video na to, let me remind OFWs, especially mga kasambahay. Ang girlfriend ng OFW yung namatay sa Jeddah, bartender, is kasambahay. Kung kayo po ay may mga employer na pinagkakatiwalaan kayo na binibigyan kayo ng day off, ayusin po ninyo. Gamitin nyo sa maayos na paraan. Okay? Ang nangyari dito, nag-day off si ate, nakipag-meet up dito sa ex-boyfriend niya. May nangyari sa kanila. Ex na, no? Sana all. May nangyayari pa. Hindi nagkaayos, ang gabing yon, umuwi si kabayan, si girlfriend, pagbalik niya, nabalitaan niya, patay na tong si lalaki. So, syempre, mapagbibitangan talaga ng madlang people, netizen, mga marites na wala doon sa pinangyarihan na ang pumatay yung girlfriend. And normal na yon. Ganyan din naman ang ginawa nyo sa akin dati, di ba? Payo ko lang po sa mga katulong. Kung kayo ay may mga anak, kung kayo ay hiwalay sa asawa, pero may anak pa kayo, mag-focus kayo sa anak nyo. Huwag muna kayo maghanap ng ganito, ganyan. Mahalin nyo muna sarili ninyo.
Kasi sa kakahanap niyo ng pagmamahal ng ibang tao, napapabayaan niyo na yung sarili niyo. Nakakalimutan niyo ng mahalin ang sarili ninyo. Condolence sa pamilya ng kababayan nating namatay si Jeda, and rest in peace kay kabayan. At magsilbing aral ito sa lahat po ng mga OFW nagpapaupa ng bahay o ng kwarto, panandiliang oras diyan sa Jeddah, Riyadh, sa buong Saudi Arabia. We'll see you po. Business, I'm Mr. Body Catcher, Slaughter Gang Soul Snatcher. Ain't no regular F-150, this a fucking rapper. No capper, street nigga, not a rapper.